Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my channel, Apollo Manlawe. Patuloy tayo sa pagre-record ng vlog patungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo. Maalala natin nang nagdeklara ng rally ang Iglesia ni Cristo, 3 araw na rally ang Iglesia ni Cristo. Maraming reaksyon ukol dito. Sa halip na pakinggan nila ang Iglesia ni Cristo, gumagawa sila ng iba't ibang istorya patungkol dito. Isang istorya na pinalalabas ng halos karamihang vloggers, halos karamihang political analyst na nakikita ko sa YouTube. Sinasabi nilang destabilization daw ang rally na ito. Kahit na paulit-ulit ng pinaliwanag ng Iglesia ni Cristo na ito ay hindi isang destabilization plot sa government, patuloy pa rin nilang sinasabi na ganito, ganyan ang rally na ito. Kaya sa video na ito, bigyan natin ng reaksyon ang isang matalinong political analyst na isa sa mga nagsasalita ng kahit ano laban sa iglesia. Di natin alam kung ano ang kanilang source, chismis o ano paman. So pakinggan natin siya at bigyan natin ng reaksyon. What are your thoughts on the turnout? The crowd estimates hover around more than 500,000 people. Well, yun ang target nila, 500,000. At mukhang naabot naman nila yan, basically. Pero before yung rally, parang ang lumalabas, ay ito ay bahagi ng isang destabilization laban sa gobyerno, laban sa presidente. Yan ang sinabi niya. Isa daw itong destabilization laban sa presidente. Tuloy natin. Pero kahapon, mukhang umatras o nagbago ng posisyon yung INC. Ang sabi nga nila, tutol sila sa kahit anong attempt para pabagsakin ang gobyerno. Yun, ang sinabi niya, nagbago daw ng posisyon ang Iglesia ni Cristo na dati raw destabilization. Ngayon naman, hindi na raw. Iwan ko kasi itong tao na ito nakikinig sa kahit kanino sa halip na makinig sa Iglesia ni Cristo. Through destabilization, resignation, junta, etc. So, lahat ng mga binanggit niya, yun ang mga bagay na hindi gagawin ng Iglesia ni Cristo. So, baliktad ang utak ng tao na ito. So, very compelling at saka defining yung statement nila kahapon. No? Katulad siya halos ng statement ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, yung evangelical groups, etc. At yung kasabay niyan, yung paglabas ng Armed Forces Chief of Staff General Browner at pinakita nila na sila ay titindig sa konstitusyon. Kaya medyo yung mga gustong sumakay dito sa anti-corruption outrage ng mamamayan at dalhin ito sa isang military junta o isang revolutionary government ay mukhang hindi na sasamahan ng Iglesia ni Cristo. Paano niyo nasabi na umatras itong INC? Ano yung indicators na they were... Well, Yun, ito, tinanong siya, paano mo nalaman na umatras? Tingnan nyo o pakinggan nyo ang kanyang sagot. Hindi niya sinagot ang tanong ni Miss Gretchen Ho. Sabi ko nga, itong statement nila, no? Before the rally. Hindi, That ang they pagkatras were heading nila, towards, nagbago sila ng posisyon. ang pagkatras nila ay yung kahapon. Lalo na, pinaalis nila yung mga DDS, yung mga Duterte, dahil iba yung posisyon ng Duterte. At pumunta na lang sa Liwasong Bonifacio, yung mga Duterte. So these are indications na meron silang pagkakaiba o meron silang rift na dati ay parang Ito na. Pinaalis daw yung mga DDS. Tapos mayroon na daw rift ang iglesia pati ang DDS. Actually, parating pinaliliwanag ng Iglesia ni Cristo yan
na ang DDS at ang Iglesia magkaibang posisyon nito. Hindi naman kalaban ng Iglesia ni Cristo ang DDS, katulad ng treatment ng Iglesia sa Pangulong Bongbong Marcos. Parehong hindi kalaban ito ng Iglesia. Ang sa Iglesia ay transparency. Yun ang hinihiling niya. Wala siyang hinihiling na pababain ang presidente, magkaroon ng military junta at iba pa. So ituloy natin yung interview. Parang magkasama sila. Ang lumalabas kasi dati ay maraming grupo ang sasama dito sa rally ng Iglesia ni Cristo, kasama ang JIL, kasama ang evangelicals, kasama ang mga Duterte doon sa kanilang Maisug at saka UPI. Ngayon, parang hindi na mangyayari yan. Kaya yung dating trigger na hinihintay nila, itong mobilisasyon na ito na magti-trigger ng isang withdrawal of support, parang wala na yan. Hindi na yan mangyayari. Ayun. Yun ang kanyang sinasabi na naghahanap ng kakampi ang Iglesia para sa withdrawal of support. Yun nga, ito ang sabi ng Iglesia ni Cristo patungkol sa mga bagay na yan. Hindi tayo sang-ayon sa anumang solusyon na labag sa konstitusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Hindi tayo sang-ayon sa paglalagay ng civilian military junta. Basta yung hakbang magbubunga ng karahasan at kaguluhan, hindi tayo sang-ayon dyan. Ang gusto natin, lahat ng solusyon, lahat ng hakbang, dapat sumunod sa paraang legal at payapa. Kaya nililinaw din po namin sa lahat. Gusto naming maging maliwanag sa lahat. Hindi natin hinahangad ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. So muling napatunayan ng Iglesia ni Cristo na yung mga political analyst na yan, ang kanilang source ay wala talaga. Puro chismis, puro script na binibigay sa kanila. Kaya halos kung magsalita sila pare-pareho. Pare-parehong lines ang ginagamit nila. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Ang vlog natin, pakisuportahan po ninyo ang ating channel. Please click like, please subscribe at maraming salamat po sa inyong lahat.